Palakpakan po natin yung pinakalusubos na mahal. Salamat sa mga Diyos na mahal. Hallelujah. At dadako po tayo sa Bible study na mahal. Ito po idadalhin ng ating beloved preacher, George Abad. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved Brother Gerson. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Jesus. Minamahal, luwalatiin po ang ating mahal na Panginoong si Kristo sa kanyang biyaya at sa kanyang pagpapala. Maminamahal sa oras na ito, tayo po sama-samang madalangin. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Ito po itanda na ating pagsuko sa ating mahal na Panginoon. Tayo po madalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpala po naming Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa at likha, akda ng langit at ng lupa. Sa iyong matamis at mapagpalang pangalan, Kristo Jesus. Kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pagsamba at pagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa iyong dakilang biyaya at pagpapala. Mahal po na pinagkaloob mo sa amin. Hindi man po kami karapat-dapat sa biyayang ito. Ngunit salamat, mahal na Panginoon, sa ganitong pagkakataon. Ikaw ay aming nakilala at napaglingkuran. Nasumpungan po namin ang buong katotohanan, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, sa aming pag-aaral, mahal na pakikinig ng iyong mga banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon, na buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming pangunawa, labas naming maunawa ng iyong salita ang kalooban mo. Magyabang lingkod, tunay na sagan ang akin. Wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Anoint thy words, that is, Lord. Put thy words in my mouth through the leading prayer of our beloved Honorable Pastor. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, mga pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway. Cast out right now and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong si Kristo, mga minamahal. At bago pong lahat, akin po muna pinapaabot ang pinakamataas na kapurihan, kaluwalhatian po. At pagsamba ay nauukol po lamang sa ating buhay at mapagpalang Diyos sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoong si Kristo. And I give double honor and respect our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, our beloved children, to Blessed Almeida family, at mga minamahal sa mga family po ng ating beloved ordinary preacher, beloved Kuya Andy Binias, sa lahat po ng aking beloved co-preachers at sampu sa mga katuwang sa manalaubasan ng ating mahal na Panginoong si Kristo, sa lahat po ng ating mga webcast viewer, mga minamahal, happy viewing po sa inyo pong lahat. Patuloy po ninyo ang tabayanan, ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, mula sa ating pagsimula hanggang tayo po ay matapos, upang lubos-lubos po ang biyaya at pagpapala na ipagkaloob ng mahal na Panginoon sa inyo. At sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatiran, mga minamahal ko na narito sa dakong ito, sa umagang ito, ay magandang umaga po sa inyo pong lahat. Salamat sa pag-iingat, proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Wala po sa inyong mga sariling mga tahanan, kayo po'y payapa at ligtas na nakarating sa lugar na ito upang sama-sama nating papurihan at sambahin ang ating mahal na Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Mga minamahal, bagamat ganito po ang ating sitwasyon, sabi ng Biblia, in everything give thanks, for this is the will of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala po tayong ibang gawin, mga minamahal, kundi ang magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat lahat ng ito ay pinahintulutan ng ating mahal na Panginoon at batid po natin sa kabila ng mga pangyayaring ito ay meron pong mabuting layunin palagi ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Hindi po tayo magtagal, mga minamahal, tayo po'y dumako sa ating pong pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon na siyang pagkain ng ating kaluluwa. Ating pong ihanda ang ating mga ballpen, ating pong mga papel, ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat ang ating mga sarili sa pagkinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pong maikling topic, o mga minamahal ko sa umagang ito, is grace to the humble. Grace to the humble. Biyaya, mga minamahal, sa mga taong mapagpakumbaba sapagkat ang mahal na Panginoon ay tunay na nalulugod, nahihipo ang puso ng ating mahal na Panginoon. Yung favor ng Diyos ay palaging doon sa mga taong mga minamahal, mapagpakumbabang puso. Amen? Meron taong mapagpakumbabang puso. Nandun po yung favor palagi ng ating mahal na Panginoon. Kaya makita mo, mga minamahal sa Biblia, from Genesis to Revelation, lahat ng mga mighty men na nabuhay, na may taglay na mabuti at mapagpakumbabang puso, the Lord blessed them all.
binibless sila ng ating mahal na Panginoon, not only materially but also financially, most especially in spiritually blessing. Binibless sila ng ating mahal na Panginoon sapagkat ang kanilang puso, minamahal, ay tunay na mapagpakumbaba. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Yung opposite word ng word na humble is boastful, mayabang. Mapagpakumbaba, yung kabaliktaran ng salita ay mga minamahal, mayayabang. Amen? Kaya sabi ng Biblia, ang mahal na Panginoon nalulugod sa mga taong mapagpakumbaba, ngunit galit ang mahal na Panginoon sa mga taong mapagmataas, mayabang na tao. Kaya ang sabi po ng ating pinag-aaralan, hindi against ang mahal na Panginoon. Kung tayo po ay mga minamahal, meron tayong pinagyayabang. Hindi po galit ang mahal na Panginoon, hindi po siya against. Kung meron tayong pinagyayabang, galit ang mahal na Panginoon kapag hindi siya ang ating pinagyayabang. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hindi siya galit kapag tayo po ay may pinagyayabang. Galit lang ang mahal na Panginoon kontra ang Diyos doon sa mga taong hindi siya ang ipinagyayabang. Ibig sabihin ng mahal na Panginoon, once na tayo po'y magmayabang, mga minamahal, ang kailangan nating ipagmayabang ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yung mga mabubuting gawa ng mahal na Panginoon sa buhay natin, ay ipagmayabang po natin yan upang ang kapurihan ay palaging, mga minamahal, napupunta sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Huwag po nating ipagmayabang ang ating sarili, huwag po natin ipagmayabang ang anumang bagay na nasa atin sapagkat hindi po malulugod ang mahal na Panginoon. Kung tayo po'y magyayabang, tayo po'y magmamapuri, mga minamahal, ipagmapuri at ipagmayabang po natin ang mga gawa ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay upang maluwalhati at maitaas ang kabanal-banalang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Unang talata, aklat po ng Jeremias, ang kabanatay Siyam, ang talatay 23 hanggang talatang 24. Jeremiah chapter 9, verse 23 after verse 24. Amen, praise the Lord. Diri sa libro sa Jeremias, kapitulo 9, versikulo 23, paingon sa 24, mao kini ang giingon sa Ginoo. Ayaw paghimahimayaa ang taong magialamon sa iyang kaalam. Ni paghimayaon ang taong kusganon sa iyang kusog. Ayaw paghimaya ang taong adunahan sa iyang mga bahandi. Amen. Everybody shout praise the Lord. In verse 24 kindly. Sa 24, apan paghimaya siya nga maghimaya niini, nga siya nakasabot og nakailakan ako nga ako mao ang Ginoo nga naghatag sa mahigugmaong kalulot sa hustisya og sa pagkamatarong dinhi sa yuta kay niining mga butanga ako nahimuot na igiingon ang Ginoo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpakan ipaabot po natin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Biblia, thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory for his might. Let not be the rich man glory in his riches. Sabi rito sa Tagalog, ganitong sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan at huwag magmapuri ang mayayaman sa kanyang kayamanan. Everybody shout praise the Lord. Because wealth, riches, mga minamahal, yung kalakasan ng tao, karunungan ng tao, lahat ng ito ay galing sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Ano man ang ating pong naabot, mga minamahal, regarding of education, mga minamahal, hindi po natin yan maaabot, mga minamahal, ng saganang atin lang. Yan po'y may tulong at patnubay ng ating mahal na Panginoon. Huwag po nating, mga minamahal, i-credit po, i-grab yung credit. Amen. Kailangan palagi nating ibigay sa ating mahal na Panginoon. Katulad ng mga magsasaka. Sometimes, yung mga magsasaka, instead na, mga minamahal, yung good harvest nila, ay ibigay nila ang kapurihan at kaluwalhatian sa ating mahal na Panginoon. Anong ginagawa ng mga farmer? Ginagrab po yung credit, mga minamahal. Hindi po binibigay ang kapurihan sa mahal na Panginoon. Ang kanilang papuri ay ibinibigay nila doon sa kanilang mga fertilizer, sa mga insecticide na kanilang ginagamit. Sila daw ay nagkaroon ng masaganang ani because of their insecticide, because of their fertilizer, which is, mga minamahal, na ang ating mahal na Panginoon po ang may dulot ng mga pangyayari ng lahat ng yan. Hindi po yan just because of mga minamahal fertilizer or mga minamahal at mga insecticide na ating ginagamit. Yan po'y biyaya at habag ng ating mahal na Panginoon. Ang nais ng ating buhay na Diyos, ano man yung success natin sa buhay, huwag nating i-grab yung credit.
Huwag natin angkinin ang kapurihan. Huwag natin angkinin ang kaluwalhatian. Ano mang nasa atin, huwag nating angkinin yan. Yan ay nauukol lamang at tanging nauukol lamang sa ating buhay at nag-iisang Diyos. Kaya sabi ng Biblia, yung mayayaman, huwag magmapuri sa kanilang kayamanan. Yung marurunong, huwag magmapuri sa kanilang karunungan. Yung malalakas, huwag magmapuri sa kanilang kalakasan. Ang sabi dito sa Tagalog, verse 24, kundi magmapuri sa ganito, ang lumuluwalhati sa kanya'y naunawa at kanyang nakilala ako na ako ang Panginoon. Yun ang ating ipagmapuri. Amen? Na naunawaan natin ang kanyang kalooban. Yun ang ating ipagmapuri. Na nakilala natin ang mabait na Diyos. Yun ang ating ipagmapuri. Ipagmapuri natin na mga minamahal, isa tayo na pinagpala at kinahabagan, milyong-milyong mga tao, almost 12 million people sa buong Pilipinas. Everybody shout, praise the Lord. Iilan lang po mga minamahal yung mga naglilingkod ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ariin nating malaking pribilehiyo. Ang kinin nating malaking oportunidad na tayo po ay kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Ang nais ng Diyos, mga minamahal, ay pasasalamat lang. Ang nais ng Panginoon ay papuri. Everybody shout, praise the Lord. Hindi siya naghahangad ng anumang bagay. Ang tanging hagad ng mahal na Panginoon ay mapapurihan natin siya at maibigay natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri at pagluwalhati. Following verse, Psalms chapter 20, verse 7. Mga minamahal, basahin natin ang talatang ito. Salmo Kapitulo 20, versikulo 7. Ang uban nagasalig sa mga karo, ug ang uban sa mga kabayo. Apan kami nagahisgot sa ngalan sa Ginoo nga among Dios. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi dito sa verse 7, some trust in chariots and some trust in their horses, but we will remember the name of the Lord of God. Sabi ng Tagalog, ang iba ay tumitiwala sa kanilang mga karo. Amen. Ang iba ay tumitiwala sa kanilang mga kabayo. Yun po yung maraming bansa. In the time of Israel, everybody shout, praise the Lord. Maraming mga nearby kingdoms, they trust in their chariots and in their horses, mga minamahal. Sila nagtitiwala sa kanilang mga chariot, sa kanilang mga kabayo. Kaya malaki po yung advantage. Once ng isang kingdom and their time, na meron po silang maraming chariot at malalakas at mabibilis na mga kabayo, malaki po yung advantage niyan pagdating po, mga minamahal ko, sa gera. Kaya ang ibang kingdom, ang ibang nation, nagmamayabang sila, nagmamapuri sila. Yung tiwala nila, ibinibigay nila doon sa kanilang mga kabayo at magagandang mga chariot. Mga minamahal, malaki pong posibilidad na sila po'y manalo sa isang malakihang gera once na magkaroon sila ng maraming chariot at malalakas at magagaling na mga kabayo. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, some trust in their chariots, some trust in their horses, but we will always remember the name of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Because in the name of the Lord is a strong tower. Sabi ng Biblia, the righteous run unto it and they shall be safe. Yung pangalan ng mahal na Panginoon ay matibay na tore. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yung pangalan ng Diyos ay matatag na sandigan, matibay at matatag na kanlungan. Ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kapag ang matuwid, mga minamahal, ay lumapit, tumawag, umasa, magtiwala sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, the righteous run unto it and they shall be safe. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang Israel, hindi sila nagtiwala sa kanilang mga kabayo. Hindi sila nagtitiwala sa kanilang mga chariot. Yung trust nila, mga minamahal, ilinagay nila ang kanilang pagtitiwala sa magagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ano pong nangyayari? Although na, mga minamahal, wala silang halos kalaban-laban kagaya ng panahon ni Gideon. Just imagine sa panahon ni Gideon, from 32,000, binawasan ng 10,000, naging 22,000 na lang. From 22,000, naging mga minamahal, 1,000 na lang, amen, mula sa 1,000, naging 300 soldier na lang ang natira. Mga minamahal, alam po ninyo, from 300 soldier, sabi ng mahal na Panginoon, yan ang sundalong ihaharap ko sa gitna ng digmaan upang kung kayo'y magtagumpay, ay hindi kayo magmapuri, magmayabang sa inyong mga sarili. Siyempre, kapag meron silang maraming sundalo, amen, kapag sila'y magtagumpay,
Igagrab nila yung credit. Sasabihin nila, nanalo kami dahil sa aming taglay na kalakasan. Nanalo kami dahil magagaling kami. Nanalo kami dahil magaganda ang armas namin. Nanalo kami dahil makikisig kami, mabibilis kami. Igagrab nila yung credit. Hindi nila ibibigay ang kapurihan, kaluwalhatian palagi sa mahal na Panginoon, which is na yung bagay na yon, yun ang hindi kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Kaya pinahintulutan na lang ng mahal na Panginoon from 32,300 na lang ang napili ng mahal na Panginoon humarap sa gera. Within 300 person, mga minamahal, sila po'y umangkin ng tagumpay galing sa ating mahal na Panginoon. Kanino na ibigay ang papuri? Palaging sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. You cannot exalt God in yourself in the same time. Hindi natin pwedeng pagsabayin na itaas ang pangalan ng Panginoon at kasabay na itaas naman ang ating mga sarili. Hindi yun po pwede. Hindi po yun maaaring mangyari. Mga minamahal, hindi ka pagpapalain, lalayo sa iyo ang patnubay ng Diyos, lalayo sa iyo ang gabay ng Diyos, lalayo sa iyo ang favor ng ating mahal na Panginoon. Kapag itaas mo siya, at the same time, itataas mo ang sarili mo. Hindi po yun pwedeng mangyari. Imposible po yung mangyari. Kung gusto mong itaas ka ng ating mahal na Panginoon, unahin mong ibaba muna ang iyong sarili at hayaan mo ang mahal na Panginoon ang magtaas sa iyo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng pagsabayin na itataas mo ang sarili mo, kasabay na itataas mo ang mahal na Panginoon. Hindi po yun mangyayari. Amen? Sapagkat, mga minamahal, kapag ibaba mo ang sarili mo, mas mainam po yung palagi tayong nasa baba. Bakit po? Kapag tayo po'y palaging nasa baba, kapag mahulog tayo, hindi na tayo mapipilayan. Mga minamahal, nasa baba na tayo dati. Diba? Amen. Halimbawa, mahulog ka sa sahig. O kaya matulog ka sa sahig. Kapag mahulog ka, sahig pa rin. Nasa baba ka na dati. Pero kung matulog ka sa double deck na higaan, pag mahulog ka, posibleng mapilayan ka dahil mataas ang iyong kinalalagyan. Sometimes mahirap po para sa isang Kristiyano na masyadong mataas ang expectation natin sa ating mga sarili. Mas mainam na mababa ang expectation natin sa ating sarili dahil the more na ibinababa natin ang ating mga sarili, the more naman na itinataas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. The more na ibinababa natin ang ating sarili. Amen? Hindi po batayan na tayo po'y may posisyon, mataas ang ating katungkulan, degree holder tayo, mataas ang ating pinag-aralan, ay pwede na tayong magmayabang. No, minamahal, mas mainam kung mataas ang ating posisyon, pero ang ating mga puso ay punong-puno naman ng pagpapakumbaba. Kaya makita mo, the blessing will follow. Kapag tayo po ay mayroong humble spirit, humble heart, ibinibless tayo ng ating mahal na Panginoon. Dahil pangako po yan ng ating mahal na Panginoon. The Lord give grace to the humble. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung humble beginning ni Apostle Paul, although si Apostle Paul, siya po ay isang mga minamahal Pariseo. It means he spent his life to learn regarding the law. Kanya pong, ang buhay niya ay ginugol niya. Hindi pa po siya believer, hindi pa po siya tinawag ng mahal na Panginoon. Si Apostle Paul, yung buong buhay niya, mula sa kanyang pagkabata, nagbinata siya hanggang siya po'y nagkaedad, before siya tawagin ng mahal na Panginoon, yung buhay niya ay ilinaan niya para mag-aral ng batas. Kaya kung isipin mo, mataas pong uri ng tao si Apostle Paul. Pero anong ginawa ng mahal na Panginoon? Mula sa taas, siya po'y binaba ng ating mahal na Panginoon. Amen? At ang sabi ng Biblia, dahil sa humble beginning ni Apostle Paul, bless siya ng mahal na Panginoon. Unang, mga minamahal, sunod na talata, 1 Corinthians chapter 15, verse 9. Basahin po natin ito. Amen. Praise the Lord. Unang kay Korinto, Kapitulo 15, versikulo 9. Kay ako mauman, ugod ang iwit sa tanang mga apostoles. Nga dili gani takos pagkatawgon nga apostol, tungod kay gilutos kuman ang iglesia sa Dios. Amen. Amen. Ano pong sabi sa English, mga minamahal? For I am the least of the apostles. I am not meet to be called an apostle because I persecuted the church of God. Ano pong sabi niya? I am the least of the apostles. Sa Tagalog, ako ang pinakamaliit na apostol. Amen. Tanggap
sa buong puso, buong isip, buong lakas at pangunawa ni Apostol Pablo na sa lahat ng mga apostoles, inangkin niya na siya ang pinakamaliit. Amen? Grabing pagbaba sa kanyang sarili. Hindi niya pinagyabang kung sino siya. Hindi niya pinagmalaki kung ano siya. Mga minamahal, pilit niyang ibinaba ang kanyang sarili ayon sa kanyang salita. Ang sabi niya, I am the least of the all apostles. Ang sabi ng Tagalog, ako ang pinakamaliit sa lahat ng apostoles. Sunod na talata, Ephesians chapter 3, verse 8. Kindly po. Episo Kapitulo 3, versikulo 8. Ako bisan tuod iwit sa tanang mga balaan, gihatagan sa maayong grasya, aron igawali ko ngadto sa mga hintil ang dili matugkad nga mga bahandi ni Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, unto me whom I'm always than the least of all saints. Kanina, He is the least of all apostles. Ngayon naman, He is the least of all saints. Ibig sabihin sa lahat ng mga born-again Christian, sa lahat ng mga Bible believer, inangkin ni Apostol Pablo na sa lahat ng mga Bible believer, lahat ng mga Christian, lahat ng mga saints, He is the least of all saints. Kanina, He is the least of all apostles. Ngayon naman, He is the least of all saints. Pangatlo, mga minamahal, 1 Timothy chapter 1, verse 15. Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15. Kasaligan og takos pagadawaton sa bug-os nga kinaugalingon nga si Kristo Jesus miyanhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala og ako mao ang labaw sa mga makasasala. Amen. I am the worst of all sinners. Sabi ni Apostle Paul, yung una, I am the least of all the apostles. Pangalawa, I am the least of all saints. Ang pangatlo, I am the worst of all sinners. Mga minamahal, grabing humble spirit, grabing humble heart na mayroon si Apostol Pablo. Pilit niyang ibinababa ang kanyang sarili because Apostle Paul believe, he knows that the grace, mga minamahal, the humble, ay binibigay po yung biyaya. God give grace to the humble. Yung mga mapagpakumbabang puso ay binibiyayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo yung humble heart, yung humble spirit. Hindi po yan mangyayari, mga minamahal, overnight. Hindi po yan mangyayari sa buong magdamag lang. Amen. We need to spend time. We need to spend effort. Kailangan natin ipag-pray. Marubdob, mainit, malalim, maningas na pananalangin. Na Lord, give us humble spirit. Give us humble heart. Kailangan mong ipag-pray yan. Kailangan mong magdesisyon. Kailangan mong tulungan ang sarili mo upang ang Panginoon ay maglikha, mga minamahal, ng pusong mapagpakumbaba, mga minamahal, sa iyong puso. Maglikha ang Panginoon ng mapagpakumbabang espiritu sa buhay mo upang matuto kang magpakumbaba hindi lamang sa isang panahon, bagkus sa lahat ng panahon ng iyong buhay habang tayo po'y naghihintay sa araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Grabing humble beginning na Apostle Paul. Amen? He's the least of the apostles. And then He's the least of all saints. He's the worst of all sinners. Amen? Ibinababa ni Apostol Pablo yung kanyang sarili upang, mga minamahal, maluwalhati ang banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ito pong ating paglilingkod. Ito po isang karera. Hindi po ito karera ng pataasan. Ang karerang ito ay karera pababa. Pababa yung karera natin. Amen? Kaning atong lumba, dagan, amen, dili ni mga minamahal pataasan. Ito po'y, kung sino po yung mapagpakumbaba, siya po yung may katiyakang makapasok sa buhay, sa langit at buhay na walang hanggang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakasarap, mga minamahal, mas matamis pa sa dugos, sa honey. Amen. Mas matamis pa sa honey yung pagpapakumbaba sapagkat naandoon yung blessing ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, mga minamahal, James chapter 4 verse 6, the Lord resisted the proud. James chapter 4 verse 6. Basahin po natin ang talatang ito. Ang mahal na Panginoon ay, mga minamahal, nasusuklam, galit ang mahal na Panginoon sa mga taong mapagpakumbaba. Basahin natin.
Amen, praise the Lord. Santiago, Kapitulo 4, versikulo 6. Apan siya naghahatag og labi pa kadakong grasya. Busa ginaingon pagasantaon sa Dios ang mga mahitason, apan sa mga mapuobsanon siya naghahatag og grasya. Amen. Amen. Ang sabi sa chapter 4, verse 6 ng Book of James, ang sabi rito, but He giveth more grace. Wherefore, He saith, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga taong palalo. The Lord resisted the proud. Amen? Sumasalangsang siya. He is against, start from the very beginning, na ginawa ang ibabaw ng lupa, doon pa lang sa langit, nagsimula, mga minamahal, kay Lucifer ang espiritu ng pagmamayabang, espiritu ng pagmamataas. Hindi na nalugod ang mahal na Panginoon sa kanila. Kaya sabi ng Biblia, resist niya. Kanya pong pinalayas, kanyang kinasuklaman, kinamuhian ang pagmamayabang ni Lucifer. Dahil si Lucifer, mga minamahal, ay may taglay na kapangyarihan na halos kasing tulad na ng ating mahal na Panginoon dahil siya po'y right hand ng ating buhay na Diyos. Dahil sa kanyang taglay na kagandahan, dahil sa kanyang taglay na kapangyarihan, dahil sa kanyang taglay na kalakasan, dahil sa kanyang angking talino at kaalaman, nagmapuri, mga minamahal, si Lucifer sa harapan ng mahal na Panginoon. Alam po ninyo yung pagmamayabang, yung pagmamataas, yung pride, yan po'y gabuhok lang, napakaliit. Kapag hindi natin mabantayan, papasok sa ating puso. Kapag pumasok sa ating puso, sisirain dahil yung pagmamayabang, yung pagmamataas, yan ay pintuan ni Satanas. Pintuan yan ni Satanas. Sa puso natin, yan ay portal, kumbaga, mga minamahal, portal ni Satanas, pintuan ni Satanas, yung pride, yung pagmamayabang, yung pagiging palalo, yung pagmamapuri natin sa ating sarili, yan ay pintuan ni Satanas upang siya'y makapasok sa ating mga puso at pagharian niya tayo. Amen? Yung bottom line yan, sabi ng Biblia, sisirain tayo ng kaaway. Wawasakin tayo ng kaaway. Kaya para sarado palagi ang pintuan ni Satanas. Huwag nating hayaan. Amen? Pag nararamdaman natin na nagmamayabang na tayo. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Sometimes bilang tao, hindi maiwasan na nalilihis tayo, mga minamahal, because of our lack of prayers. Sometimes nagkakamali tayo. Hindi natin napamalayan na nagmamayabang na pala tayo. Hindi natin namamalayan na nagmamapuri na pala tayo. Sometimes pinagmamayabang natin yung position natin, yung mga wealth natin, yung mga treasure natin, yung mga pag-aari natin. Sometimes ipinagmamayabang na natin yan. Hindi natin nakakalimutan, mga minamahal. O atin pong nakakalimutan sometimes na lahat ng yan ay galing po sa biyaya at kahabagan ng ating mahal na Panginoon. At all we need to do is need to be thankful. Kailangan matuto tayong palaging magpasalamat. Malaki, maliit na pagpapala ay kailangan natin ibigay palagi ang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po'y, mga minamahal, nag-declare ang mahal na Panginoon ng tinatawag na all-out war against the proud people. All-out war against proud people because He resisted, mga minamahal ko, the proud. Amen? He give grace to the humble, but He resisted the proud. Kanya pong, mga minamahal, sinasalangsang ng mahal na Panginoon yung mga taong mapagmataas. Kaya nag-declare ang mahal na Panginoon ng all-out war to all proud people, mga minamahal, yung mga taong mayabang. Galit ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan po ang isa sa ating bantayan, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, na hindi tayo maging mapagmapuri sa ating sarili, bagos manatili tayong mapagpakumbaba. Mas masarap yung palagi tayong nasa baba, mga minamahal. Amen. Dahil yung blessing ng mahal na Panginoon ay susunod sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming mga nagtatakang mga tao, mga minamahal, magagaling naman sila, marurunong naman sila, talentado naman sila, mga minamahal, pero nagtataka sila, bakit hindi sila nabibigyan ng break? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Diba? Meron tayong nakikitang, ito, karapat-dapat naman, pwede na ito, dahil may talento naman siyang taglay. Pero magtataka ka, may mga taong matatalino, magagaling, mga minamahal, sapat na sanang talento na kanilang taglay para magamit.
pero hindi sila nagagamit, hindi sila nabibigyan ng break. Bakit po, mga minamahal, nakikita ng Panginoon ang kanilang puso na sila'y nagmamayabang. Isa po yung reason, bakit although na makita natin capable sana ang tao na ito, mga minamahal, meron sana siyang tools, mga minamahal, kumpleto sana siya ng tools para magamit sa gawain, marunong sana siya, may alam sana siya, may kapasidad sana siya sa gawain, pero magtataka ka, hindi nabibigyan ng break. Hindi binibigyan ng break ng mahal na Panginoon. Ano pong reason? Kasi mayabang. Mayabang. Nakikita ng mahal na Panginoon ang puso niya. Hindi pa nga siya nagagamit, hindi pa nga siya nabibigyan ng break. Mayabang na, mataas na, expectation niya sa sarili mataas na, lalo na kung mabigyan siya ng break, lalo na kung mga minamahal, magamit siya, hindi pa nga nagagamit, hindi pa nga nabibigyan ng break, masyado nang mataas ang lipad, matayog na yung expectation sa kanyang sarili. Mga minamahal, mayabang kasi, kaya hindi nagagamit. Ang malaking problema ito, hindi niya alam na mayabang siya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Di ba? Malaking problema po, mga minamahal. Hindi niya alam na mayabang siya. Yun po yung pinaka big reason ng mahal na Panginoon. Bakit ang iba, although na sabihin natin, sana okay na to kay kumpleto ng tools marunong, college level. Ito si brother halos nakatungtong lang to ng elementary Diba? Kung i-compare ba natin ba? Ito si brother, halos nga ito hindi nakapag-aral Ito si brother, college level to matalino to Dapat ito ang ginagamit. Amen. Which is na, ang basihan ng mahal na Panginoon, hindi yung degree natin, hindi yung naabot natin. Yung basihan ng mahal na Panginoon, ang tinitingnan ng Diyos, yung puso natin, mga minamahal, na meron tayong pusong mapagpakumbaba. Simula pa lang, nakikita ng Panginoon na tayo po yung mapagpakumbaba. Tingnan mo sa panahon ni David. Sa panahon ni David, inutusan si Prophet Samuel na pumunta sa bahay ni Jesse, tatay ni David. Mga minamahal, pumunta si Jesse doon sa bahay si Samuel sa bahay ni Jesse. Ang purpose po ay inutusan siya ng mahal na Panginoon na mga minamahal, hanapin yung pinili ng Diyos na papalit na hari kay King Saul. Because at that time, mga minamahal, the first king of Israel was King Saul. Sabi ng Biblia, hindi po nakapagbigay lugod si Haring Saul sa mahal na Panginoon dahil ang kanyang puso ay nagmayabang, nagmataas. Kaya nag-decide ang mahal na Panginoon na palitan ng bagong hari, mga minamahal, kay Haring Saul. Nagpili ang mahal na Panginoon. Pumunta si Samuel sa bahay ni Jesse. Pagdating ni Samuel sa bahay ni Jesse, mga minamahal, ang unang nakita ni Samuel si Eliab, yung panganay na anak, mga minamahal ko ni Jesse, kapatid ni David. Alam po ninyo, sabi ni Samuel, ito na yon. Sabi ng mahal na Panginoon, Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang tangkad. Huwag mong tingnan ang kanyang kisig. Huwag mong tingnan ang kanyang panglabas na anyo. Sapagkat ang tao, mga minamahal, men looketh in the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yung tao, tinitingnan niya yung panglabas na anyo. Kaya nung nakita ni Samuel, mga minamahal, si Eliab, ang sabi ni Samuel, ito na yon, ito na yon. Pero hindi niya alam ng Panginoon ay, sabi ng mga minamahal ng ating mahal na Panginoon, rineject niya si Eliab. Nagtanong si Samuel, meron ka pa bang ibang anak? Sabi ni mga minamahal, Jesse, meron pa, na andoon, tatawagin ko, nagpapastol ng aking tupa. Tinawag si David. Nung dumating si David, sabi ng mahal na Panginoon kay Samuel, kunin mo ang langis at siya'y pahiran mo ng langis sapagkat siya ang napili kong papalit na bagong hari ng Israel. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Ang mahal na Panginoon, hindi siya tumitingin sa panglabas na anyo kung sino ka, kung anong estado mo sa buhay, kung anong naabot mo, mga minamahal sa pag-aaral. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung puso natin na handang magpakumbaba. Puso na handang magpakumbaba. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, yun ang problema. Sometimes, nakikita natin na pwede ito dahil matalino, mga minamahal, may pinag-aralan, may alam, pwede na to, pwede itong gamitin. Pero mga minamahal, sometimes hindi sila binibigyan ng break ng mahal na Panginoon kasi mayayabang sila. Kagaya ng sinabi ko, ang problema, hindi nila alam na sila'y mayabang. Amen? Amen?
Dahil kapag alam mo, napapansin mo na parang yumayabang ka na ata, nagmamalaki ka na ata, parang feeling mo ang taas-taas mo na, mga minamahal, dapat lang ay ibaba natin ng ibaba ang ating sarili upang itaas naman tayo ng itaas ng ating mahal na Panginoon. If you really want to succeed, you need to gain God's favor. If you want to be succeed, you need to gain God's favor. Kung gusto mong maging successful, mga minamahal ko sa buhay, wala kang ibang gagawin kundi mga minamahal, magain mo yung pabor ng ating mahal na Panginoon. Pangalawang talata, sunod na talata, mga minamahal, give grace, mga minamahal, to the humble. Ang una, mga minamahal, basahin natin James chapter 4, verse 6. Ganun pa rin talata po, mga minamahal. Santiago, Kapitulo 4, versikulo 6, apan siya naghatag og labi pa nga dakong grasya, busa niya gaingon pagasantaon sa Dios ang mga mapahitason, apan sa mga mapaubsanon siya maghatag og grasya. Amen. Amen. God gave grace to the humble. Ang mahal na Panginoon ay magbibigay ng biyaya sa mga taong nagpapakumbaba. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yun pa rin po yung talata na ating binasa. Ang sabi rito, mga minamahal, sometimes nagkakaroon po tayo ng mga komentaryo, mga minamahal, na hindi po natin may iwasan. Mga minamahal, minsan sinasabi natin, bakit siya? Bakit hindi ako? Una ako sa Kanya, mas matured ako sa Kanya, mas magaling ako sa Kanya, mas marunong ako sa Kanya. Amen? Sometimes ganun. Amen? Ngunit ang sabi ng Biblia, everybody shout praise the Lord, if you really want to succeed, you need to gain God's favor. Kailangan mag-gain mo yung favor ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil itong paglilingkod natin, hindi ito palakasan sa tao. Amen? Hindi po ito palakasan sa tao. Hindi po ito pabiliban sa tao. Ito'y palakasan natin sa ating mahal na Panginoon. Itong performance na ating piniperform sa ating pong daily life, sa ating paglilingkod, sa ating paglakad sa buong katotohanan, sa ating paglakad ng may kabanalan, sa ating pagtatapat, sa ating mga sakripisyo, sa ating mga ginagawa, hindi natin ito piniperform, hindi natin ito ginagawa, mga minamahal, para sa tao. Ito'y ginagawa natin para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang nais natin ay mabless ang Diyos sa atin. Amen. Hindi mo ba na-experience kapag nabibless ka sa tao? Amen? Nahihipo ang puso mo, gusto mong magbigay ng kahit ano sa Kanya. Amen. Dahil nabibless ka sa Kanya. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Kaya dito, mga minamahal, salamat sa mga kapatiran na nabibless. Minsan naabutan kami ng konting mga blessing. Malaking bagay na sa amin yun, mga minamahal. Para sa inyo, nagbibigay kayo sa amin ng blessing. Para sa inyo, maliit lang na bagay. No! Para sa amin ang mga manggagawa, basta't galing sa ating minamahal na mga kapatiran, malaking bagay po yan para sa amin. Dahil isa po yan na pinaparamdam ninyo na mahal ninyo kaming mga manggagawa. Amen? Kaya pag nabibless ka sa isang tao, nabibless ka sa isang manggagawa, nabibless ka sa isang preacher, mga minamahal, anong ginagawa mo? Ini-express mo. Wala ka mang maibigay na material, wala ka mang maibigay na pinansyal, wala ka mang maibigay na kahit ano. Ang unang-una mong ibinibigay, yung prayer mo para sa preacher na yan. Yung prayer mo para sa manggagawa na yan. Everybody shout praise the Lord. Na Lord, ipinagpipray natin na ingatan mo yung preacher na yan, Lord. Nabibless kami sa Kanya. Ingatan mo yung preacher na yan, Lord, dahil natutuwa kami sa Kanya. Ganun po yun. Sometimes kapag nabibless tayo, nagbibigay tayo something. Mga minamahal doon sa tao na kung saan nabibless tayo. Ganun din ang mahal na Panginoon. Kaya if you want to be succeed, you need to gain God's favor. Kailangan makuha mo yung pabor ng mahal na Panginoon. Mabless ang mahal na Panginoon sa iyo upang sa lahat ng iyong hinihiling ay biyayaan ka ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sometimes ganoon, mga minamahal, nagko-comments tayo, bakit siya? Una pa ako sa Kanya. Amen. Alam po ninyo, mga minamahal, yung posisyon na yan,
hindi po tao ang naglagay sa kanila. Amen. Ang Diyos ang nag-establish sa kanila. Kagaya ng mga kings, ang Diyos ang nag-establish ng kanilang posisyon. Ang Diyos ang nag-establish ng kanilang kingdom. Ang Diyos ang nagtatag ng kanilang pagiging hari. Ano man ang kanilang posisyon, Diyos ang nagbigay tibay at nagtatag niyan. Hindi po tao. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Last verse po, mga minamahal, James chapter 4, verse 10, the Lord will lift you up once, mga minamahal, you remain humble. Ang mahal na Panginoon ang magtataas sa iyo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord. Santiago, Kapitulo 4, versikulo 10. Ipaubos ninyo ang inyong kaugalingon sa tubangan sa Diyos, ug siya magatuboy kaninyo. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Napakagandang salita ng ating buhay na Diyos. Sa verse 10, mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanya kayong itataas. Sa English, mga minamahal, humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at ang Diyos, minamahal, ang magtataas sa inyo. Amen? You want some promotion sa kumpanya ninyo, sa trabaho ninyo, ano man ang asosasyon ninyo, ano man ang desire mo sa puso, mga minamahal, gusto mo ng promotion, take note, yung promotion, hindi po yan galing kay boss. Amen? Yung promotion, hindi po yan galing sa ating ordained preacher. Yung promotion, hindi po yan galing sa ating mga sir, sa ating mga amo. It is not come from the east or west. Promotion, it is come from the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yung promotion, galing po yan sa mahal na Panginoon. Mula sa mababa, itataas ka sa iyong posisyon. Pagkakatiwalaan ka sa gawain, sa isang mahirap na tungkulin. Mga minamahal, hindi po yan gawa ng tao. Hindi po yan galing sa tao. Hindi po yan gusto ng tao. Hindi ka na-promote dahil sa sarili mong galing, dahil sa sarili mong diskarte at pamamaraan. Amen? Ito'y galing sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, the Lord will lift you up. If we remain humble heart, mga minamahal, magkaroon tayo ng humble spirit, the Lord will lift up us, mga minamahal. Itataas tayo. Amen. Itataas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo kapag ang puso natin ay palaging nag-aasam na tayo po'y palaging nasa baba. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi na po natin kailangan pang magpa-impress sa tao para maitaas tayo. Hindi na po natin kailangan pang magpabilib sa tao para itaas tayo. Hindi na po natin kailangan pa, mga minamahal, magpabilib kay boss para itaas tayo. Kailangan kong magpapa-impress tayo sa mahal na Panginoon lang. Kung magpapabilib tayo sa mahal na Panginoon lang. Kung magpapa-good shot tayo sa ating mahal na Panginoon, tayong magpa-good shot. Magpa-impress tayo sa mahal na Panginoon. At kapag tayo po ay magpa-impress sa mahal na Panginoon, malugod ang mahal na Panginoon sa ating ginagawa, ibibless tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, sa verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung gusto mong gumawa, mga minamahal, o bago ka gumawa ng mataas na building, amen, kailangang humukay ka muna ng malalim na pundasyon. Everybody shout, praise the Lord. Gusto mong, mga minamahal, tumaas ang posisyon, ma-promote ka, mga minamahal, dahil malaking blessing po yan, yung promotion sa atin, sa ating mga trabaho, sa mga company. Amen. Malaking bagay po yan na promotion para sa atin. Inaari po nating blessing yan, galing sa mahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi ko, kung gusto mong, mga minamahal, gumawa ng mataas na building, make it sure na mayroon kang malalim na pundasyon. Amen? Gawa ka ng mataas na building. Gusto mong maabot, magpataas ng magpataas. Pero ang pundasyon mo naman ay malalim ang hukay. Pagdating ng lindol, amen, pagdating ng sakuna, dilobyo, mataas nga ang building mo pero mababaw man ang pundasyon, amen, madali itong masira, madali po itong mabuwal. Everybody shout, praise the Lord. If you want to build a higher building, amen, dig first. Amen, dig first. Maghukay ka ng mas malalim pa. Mga minamahal ko na hukay,
bago ka magpataas, mga minamahal, ng iyong building. Ibig sabihin, sa ating paglilingkod, bago natin hangarin, mga minamahal, na magkaroon tayo ng posisyon o tumaas tayo, mapromote tayo sa anumang bagay, mga minamahal, dahil Diyos ang nagbibigay niyan, tiyakin muna natin na meron tayong matibay na pundasyon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang pinaka-importante sa ating paglilingkod, lalong-lalo na sa ating mga panahon ngayon. Kailangan natin magkaroon ng malalim na pundasyon sa ating paglilingkod, matibay na pundasyon sa ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Kapag malalim ang pundasyon mo, everybody shout, praise the Lord. Magpataas ka man ng magpataas ng gusali, mga minamahal, hindi ka mabubuwal dahil inuna mong palalimin ang pundasyon mo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa oras nito, minamahal, ay awitan po natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. Ibaba natin ang ating sarili. Mas tamis pa sa dugos ang pagpaubos, mga igsoon. Tamis pa sa dugos ang pagpaubos. Sabi ng Biblia, He resisted the proud. Sinasalangsang, galit ang mahal na Panginoon sa mga nagmamapuri, sa mga palalo, sa mga nagyayabang. He resisted the proud, but He give grace to the humble. Binibigay niya yung kanyang blessing, yung kanyang biyaya, yung kanyang pagpapala sa mga tao, minamahal, na nagpapakumbaba. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. Kasalanan nagawa laban sa'yo. Sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di karapat-dapat sa kabanalan mo. Iyaya't kawaan kapatawaran sa'yo. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Tayo po'y lumapit ng may pagpapakumbaba sa mahal ng Panginoon. Panginoon, ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo, hallelujah, ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Hinayat, kawat, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayat, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Hingayat, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Singgit, hallelujah. The Lord give grace to the humble, but He resisted the proud. Nagbibigay biyaya ang mahal na Panginoon sa mga nagpapakumbaba. Turuan natin ang ating mga puso. Manalangin tayo sa mahal na Panginoon na turuan tayong maging mapagpakumbaba. Matamis ang pagpapakumbaba, mga minamahal. Ang Diyos ay nalulugod. Tayo po'y manalangin, mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong mga banal na salita na aming narinig. Salamat sa iyong pagtuturo sa mga aral na aming napakinggan sa araw na ito, na ikaw ang Diyos. Hallelujah, ay sumasalangsang sa mga taong mapagmataas at ang iyong biyaya ay sumasagana sa mga taong nagpapakumbaba. Patuloy mong turuan kami, pagkalooban mo kami ng puso na mapagpakumbaba, espiritu na mapagpakumbaba sa lahat ng panahon hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen.